Kamakailan lang, nagkaroon ng operasyon ang US sa Venezuela. Pero maraming nagtaka kung bakit sa kabila ng malapit na relasyon ng Venezuela sa China at Russia, walang direktang aksyon ng mga bansang ito laban sa US. Sa video na ito, titingnan natin kung bakit hindi pinipili ng China at Russia ang direktang giyera at paano nila sinusukat ang risk at benepisyo sa ganitong sitwasyon. Una sa lahat mga kaibigan, importanteng maintindihan natin ang relasyon ng Venezuela sa China at Russia. Maraming naniniwala na alay agad sila. Pero sa totoo lang, strategic partnership lang sila. Hindi formal military alliance. Sa China, nakatuon ang relasyon sa economic at technological support. Nagpapautang ang China sa Venezuela, nagpapatayo ng infrastructure projects, at nakikipag-cooperate sa oil industry. Sa Russia naman, mas nakikita natin ang military at security cooperation tulad ng pagbibigay ng armas, air defense systems, at military training. Ngunit kahit na malakas ang ugnayan nila sa Venezuela, walang nakasulat na kasunduan na kapag umatake ang US sa Venezuela, sila ay tutulong sa giyera. Sa madaling sabi, parang kaibigan lang na handang tumulong sa ilang paraan, pero hindi sila magbubuwis ng buhay. Kaya kahit malakas ang relasyon nila, hindi ito nangangahulugang automatic nakikilos sila sa oras ng panganib. At dito pumapasok ang susunod na tanong. Bakit mataas ang risk para sa China at Russia kung direktang lalaban sila sa US? Una, ang pag-atake sa US ay hindi simpleng laban lang sa isang bansa. Ito ay global scale conflict. Ang US ay may malalakas na military assets sa buong mundo. Meron silang aircraft carriers, advanced fighter jets, at overseas bases. Kung susubukan nilang labanan ng US ng diretso, malaki ang posibilidad na maipit sila sa malawakang digmaan. Pangalawa, parehong may sarili silang hotspots na kailangang tutukan. Para sa China, Taiwan at West Philippine Sea ang pangunahing issue, kasama na ang economic stability ng bansa. Para sa Russia naman, busy pa sila sa Ukraine at may sanctions pressure na kailangan pang harapin. Ang pagdagdag ng Venezuela sa risk list ay parang pagsisiksik ng isang malaking problema sa umiikot na gulong. Hindi practical at napakadelikado. At pangatlo, masakit mang isipin ito para sa Venezuela, pero hindi pa importante sa kanila ang Venezuela para sumugal ang Russia at China sa US. Kung ihahambing natin sa Taiwan para sa China o Ukraine para sa Russia, mas maliit ang strategic value ng Venezuela. Sa madaling salita, ang gastos ng giyera ay mas mataas kaysa sa benepisyong makukuha nila sa Venezuela. Kaya kahit gusto nilang ipakita ang support sa kaibigan nila, alam ng China at Russia na ang diretsyong laban sa US ay isang sugal na halos siguradong talo. Pero hindi naman ibig sabihin na wala silang ginawa. Sa halip, pinili nilang maging low-key lang kaysa risky. Paano? Sa pamamagitan ng indirect support. Nagbibigay sila ng tulong sa Venezuela without putting themselves in direct danger. Paano nila ito ginagawa? Anong klaseng indirect support? Una, pagbebenta ng armas. Pinapadala nila ang mga sistema ng depensa, fighter jets, at iba pang gagamitan sa militar ng Venezuela. Hindi naman ito sinasalungat ang US ng direkta, pero tinulungan nilang patatagin ang kakayahan ng Venezuela sa self-defense. Pangalawa, intelligence sharing at military training. Nagbibigay sila ng strategic guidance at impormasyon para mas mapahusay ang depensa ng bansa. Ngunit nananatili sa likod ng eksena, hindi sa harapan ng digmaan. At pangatlo, diplomatic support sa pamamagitan ng statements, United Nations voting, at propaganda. Ipinapakita ng China at Russia ang kanilang solidarity sa Venezuela nang hindi nang uudyok ng giyera. Sa madaling sabi, sapat na ang mensahe at ang resources na hindi direktang makikipagsagupaan kaysa ilagay ang sarili sa panganib ng global war. At dahil dito, makikita natin ang malinaw na dahilan kung bakit pinipili ng China at Russia na manood na lang at mag-strategize kaysa labanan ng US ng direkta. Ngunit bakit nga ba mas delikado talaga ang direktang sagupaan sa US? Ano ang tunay na advantage ng Amerika na nagpapakipot sa China at Russia? Isa sa pinakamalaking dahilan mga kaibigan kung bakit hindi basta-basta atake ang China at Russia sa US ay ang global military dominance ng Amerika. Sabi ko kanina, ang United States ay may mga aircraft carriers na kayang mag-deploy sa kahit saang bahagi ng mundo sa loob ng ilang araw. Meron din itong overseas bases at advanced air defense systems na handang pigilan ang anumang malakihang pag-atake. Sa simpleng salita,
Kung direktang lalaban ang China o Russia sa US, malaki ang posibilidad na malugi sila at magdulot ng worldwide escalation. At higit pa rito, ang geography ay hindi rin pabor sa China at Russia dahil ang Venezuela ay nasa Western Hemisphere. Kaya ang logistics at supply lines para sa China o Russia ay napakahirap at napaka-risky. Sa ganitong sitwasyon, kahit ang pinakamalakas na armas o pinakamodernong teknolohiya ay hindi sapat upang gawing siguradong panalo ang isang direktang konfrontasyon. Kaya sa halip na ilagay sa panganib ang kanilang bansa, ang China at Russia ay nanood na lang at ipakita ang suporta sa salita lang. Kung gusto mong mas maintindihan kung paano gumagalaw ang mga malalaking bansa sa likod ng eksena, i-like mo na ang video na ito. Mag-follow ka na sa page natin at mag-subscribe ka na rin sa YouTube channel natin. At i-hit mo ang notification bell para wala kang ma-miss na bagong analysis. At syempre, gusto kong marinig ang opinion mo. I-comment mo lang sa baba. Ano sa tingin mo? Dapat bang tumulong ang China at Russia ng mas aktibo? O tama lang silang manood na lang sa likod?